ko na taga-Baclaran. Yan ay wala iba kundi si Konsehal Eric Baez. Andito po siya. Okay lang ba sa inyo? Nahinga natin siya na may klip na nalita. Okay lang ba sa inyo? Andito po. Palakpakan natin Konsehal Eric Baez. Thank you. Magandang gabi po sa ating Congressman Roy Goles, leader ng responsabling gobyerno. Sa inyo pong lahat na mga nag-organize ng pulong na ito, sa inyong mga tumalo, magandang gabi rin. Maraming salamat sa inyong panahon. Siguro yung iba ko sa inyo hindi ko kilala, no? Dahil baka ngayon lang nila ako uli nakita after 3 years na nagpahinga ako na natapos yung termino ko bilang konsehal ng Barangay. Si Eric Baez ay dating kagawad ng Barangay Baclaran noong 94. Pinalik noong 97 ang kagawad ng Barangay Baclaran. Noong 1998, isa sa pinakabatang konsehal ng unang distrito. Pinalik muli ng mga taga-district 1, kabilang ang mga mamamayan ng Baclaran at Lambo na nandito, yung iba. At ginawa pang number 1 na konsehal ng District 1 noong 2004. Natapos yung tatlong sunod-sunod na termino. Nagpahinga ng 3 taon dahil hindi na pwedeng lumaban na konsehal. Bumalik muli noong 2010, nakiusap sa inyo. Tinulungan nyo, naging konsehal muli. Nag-District 1. Mga suportang kailanman ay hindi ko makakalimutan. Pati yung mga taga-Tambo, pati yung suporta nyo sa aking anak na si Nagawan Toki Baez, na madalas mapagkamalan na siya ang tatay ko. Tinatanong ng mga tao, Kagawan Toki, anak mo ba si Konsehal Eric Baez? Yun ang panganay, siya po ang panganay kong anak. Maraming salamat po sa lahat ng inyong tulong. Siniguro naman po ng inyong lingkod na hindi po nasayang ang inyong tiwala at suporta sa akin. Ano po ang aking naging trabaho? Mula kagawad hanggang sa mga oras na ito bilang konsehal, halos 20 taon naglilingkod sa mamamayan ng Parañaque. Si Eric Baez ay walang absent sa lahat ng sesyon. 100% ng attendance, weekly po ang aming session, regular sessions 4 times a month. At the same time, isang special session. Sa mga panahon po na yun, hindi po ako umabsent kahit minsan. Lalo po noong 1998 hanggang 2004, pinakamahirap yung unang 6 na taon ng pagkakonsehal ng inyong lingkod. Bakit? Sapagkat hindi po natin kaalyado yung dating mayor ng Parañaque. Karamihan sa inyo yung nakapasyal sa opisina ko, nakita nila na wala akong upuan, yung mesa sira, yung aircon sunog, yung typewriter putol, yung sasakyan na pulang plaka na dapat sana ay gagamitin ng mga konsehal, hindi rin pinagamit sa inyong lingkod. Pero hindi po tayo nanahimik, hindi po tayo nagpatakot, nakipagdebate, nakipagtagisan ng kaisipan upang siguraduhin na ang mga panukalang pinapasa sa lungsod ng Parañaque ay makatarungan. Noong unang 6 na taon ko, ano-ano po yung mga kinontra ng inyong lingkod. Yung super palengke na utang, 100 million po yan sa La Huerta. Hindi po ako bumoto dyan sapagkat naniniwala po ako na yung inutang nating 100 million ay hindi sapat. Hindi ibig sabihin, hindi po tama sa itsura ng palengke natin. Kung maalala nyo yung palengke na yan, may escalator, tinanggal na yung escalator dahil ako mismo hindi pwedeng makasakay doon, hindi ako kasya doon. Napakaliit ng escalator noon. Ano pa yung mga tinutulan natin? Yung taunang pag-extend ng kontrata ng hakot ng basura mula 1999 hanggang 2004, tinutulan ni Eric Baez sapagkat naniniwala siya na mabaho, madumi at nagkalat ang basura ng mga panahon na yun sa lungsod ng Parañaque. Yung computerization, 6 na opisina lang i-computerize. Sa City Hall, uutang tayo ng kulang-kulang, kumulang 100 milyon. Yung mga inutang po na yan, hanggang ngayon, dinabayaran po ng administrasyon ni Mayor Bernabe. Yan po ang aking naging trabaho. Ano pa po yung pagtingin ko po sa kaayusan ng kapaligiran? Mas nasubukan nung ako'y kumontra doon po sa mga ilang developments dito sa Parañaque. Bakit to? Kung makikita nyo po yung Ambel dyan sa San Dionisio, huwag po magagalit yung mga El Shaddai. Ako po'y hindi tutol kung sila'y sumamba dyan, magkaroon sila ng pananambahan, pero tumutol po ako na magkaroon ng mga bahay doon sa lugar na yon, mga building, condominium, sapagkat
naniniwala po ako nung 2001, nung isilalang po yan, na kapag itinayo yung mga ganyang malalaking building, babaha sa lungsod ng Parañaque dahil natabunan na po yung riverbanks. Hindi po ako nagkamali. After 8 years, napatunayan ko pong tama yung pagkontra ko po dun sa resolution na pinahintulutan na itayo yung mga building na yun. Alam niyo po kung bakit. Kayo mismo ang saksi. Magpahanggang ngayon sa bagamat ginagawa ng ating pamahalaan yung kanyang magagawa upang lunasan yung problema sa baha. Nung panahon ng Undoy, lumubog po ang ilang bahagi ng Parañaque. Yan po yung kinatakutan ko. Saan po pa rin ba maalala si Consiel Eric Baez bukod sa kanyang paninindigan? Yung pong aking advocacy para sa pamilya. Yung pong libreng panganganak sa mga lying-in. Dito po sa Parañaque, mahigit 300 bata nung wala pa hong paanakan ng tambo. Ang mga taga-tambo dyan po nanganganak, tinutulungan po natin. Dito po sa lying-in ng Barangay Baclaran, mahigit 300 na bata ang natulungan po nating makapanganak. Ang kanilang mga magulang nang walang binayaran. Basta po, tuloy-tuloy pa rin po yung programa na yan. Basta po number 2, number 3, at number 4 na anak. Hindi po number 2, number 3, number 4 na asawa ang pwedeng mga anak. Linawin ko lang po yan. Sapagkat, minsan kasi, nung merong dalawang bagong panganak na mga batang-batang mga ingay nagpunta sa bahay namin, sabi ni Kagawad Toki, Papa, may dalawang batang babaeng nag-aantay sa iyo, may dalawang bagong panganak na sanggol. Baka naman may kapatid na ako sa ibang mga nanay. Sabi ko, yung mga bagong panganak na yon ay ilan lang sila sa tinulungan ng inyong lingkod. Noong 2004, doon lang po ako nagkaroon ng tamang pondo upang magkaroon ng maliliit na programa. Hindi ko po nakalimutan yung mga daycare centers. Lahat ng daycare centers kasama ang Baclaran at Tambo. Nilagyan po natin ng matitibay na upuan, magagandang mesang puti, yung pong monoblock na Uratex at saka yung table. Alam niyo po ang pondo ng mga konsehal, barya lang kumpara sa pondo ng vice mayor, ng mayor at ng congressman. Di ko natin kaya yung mga kulisiyum pa. Siguro pag dumating ang panahon na yung reclaimed area ay na-realize natin ang development, yan pong dito po yung dagat na tinapunan, eh magkakaroon tayo ng mas malaking pondo. Tapos taon-taon mula 1999, pumupunta po ako sa lahat ng eskwelahan pampubliko dito po sa Parañaque hanggang District 2, District 1 and 2 upang magbigay ng munting handog sa top 1 to 5 and 6 to 10 honor graduates ng Parañaque. Nagbibigay po tayo ng mga dictionary. Sabi ko nga doon sa mga bata, yung iba mga 14 years na nilang ginagamit yung mga dictionaries nila, huwag kayong mag-alala. Pag dumating ang panahon na magkaroon tayo ng mas malaking pondo, itago niyo yung dictionary na yan na pinirmahan ko, papalitan ko yan ng notebook. High-tech na noon pagdating ng panahon na yan. Bukod pa ho ron, ano po yung mga konti na ordinansa na pinasa ng inyong lingkod? Yung pagbibigay pangalan sa Moonwalk High School, sa San Valley Elementary School, yung pong tawag dito, composition ng Parañaque City College of Science and Technology, yan po ay inakda ng inyong lingkod. Ilan lang po yan sa mga naging trabaho ko sa konseho. At ako po'y natutuwa na yung matagal ko na pong pangarap, magkakaroon ng katuparan by 2013. Nakita nyo ho yung difference sa presentation ni Congressman Goles ng tinakbo ng District 2 sa District 1. Ibig sabihin, meron pang konting kakulangan. Kung tutusin, malaki. Sapagkat sa District 2, pag may namatay, huwag naman mangyari, may libreng palibing. Sa District 1, kung meron man, nag-uumpisa pa lang. Ibig sabihin, ang punto ko po rito, ang pangarap ko, magkaroon po ng equality ang District 1 and District 2 in terms of services. At mangyayari lang po yan, may awa ang Diyos, sa 2013, kung sakaling maitayo sa tulong ninyo. Sapagkat ako po'y naniniwala na ang mga mamamayan, hindi ang mga bagay ang mapagpasya. Ibig pong sabihin, nasa kamay ng taong bayan kung anong klase o sistema ng gobyerno ang kanilang pipili. Yun ang magbibigay serbisyo sa kanila. Nakita natin, nasubukan na natin sa loob ng halos 20 taon yung pagsiservisyo po ni Congressman Goles. Kaya ako po'y nangangarap na magtutuloy-tuloy ang pag-asenso ng Parañaque sa pagtutulungan ni Mayor Jun Bernabe at ng ating leader
sa responsabling gobyerno ni Congressman Goles. Kaisa po si Eric Baez sa pangarap at hikain ng ating congressman bilang konsehal na mailatag, maitaguyod ng isang responsabling gobyerno. Mga aking kababayan dito po sa District 1, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panahon, sa lahat po ng mga nag-asikaso, at sa po yung mga kaibigan nating kagawad. Nakita ko si kagawad, yung magkilan kagawad Josie and Roberto Vigoy ng Vitales, nakiisa sa ulat sa bayan. Nandiyan din po si kagawad Ray Gumabaw. At nakita ko rin po yung mga ibang kasama natin sa kampanya nung lahat ng mga panahon. Ka-Onesto, kay Mr. Boy Reyes, sa lahat ng mga nag-organisa. Yung grupo po ni Kagawad, dating Kagawad Diay Manawis ay nandito rin. Si Kagawad Sec Gabriel ng Baclaran ay nandyan din. Maraming salamat po sa inyong panahon. Mabuhay po kayo. Ang opisina ko po ay nasa 4th floor ng Blue Building. Mula Monday hanggang Huwebes, tumatanggap po kami ng mga sulat. Yung mga may problema, tinutulungan po namin basta po kaya. Huwag lang po yung problema na hindi magkaanak, hindi po namin kaya. Medyo mahirap po yun. 4th floor, Blue Building, sa tapat ng San Antonio Church. Wala nga lang akong elevator doon, kaya kung mapansin nyo, medyo nag-stream ako ng konti. Hindi dahil sa sumali ako sa Biggest Loser, hindi. Medyo mahirap umakyat. Mula 1st floor hanggang 4th floor, tapos bababa ka uli, akit ka uli, bababa ka uli.